libro sang Exodus. Exodus, mga utod. Ang title karon nga semana, The Burning Bush. Ate. Ang nagadilaab sa Binisya pa na sa pilit. Bonsai nilong pa ang Nana sa dali. daga-daba-daba. Ang aton nga memory text makita sa Exodus 3 verse 7 and 8. And the Lord said, I have surely seen the oppression of my people who are in Egypt, and have heard their cry because of their taskmasters. For I know their sorrows, so I have come down to deliver them out of the hand of the Egyptians, and to bring them out from that land to a good and large land, to a land flowing with milk and honey. Amoy ni ang statement nga ginduhian sa Dios didto si alagad nga si Moses. Ang mao nga statement makukuran among pagtawag kay Moses sa buluhaton mga utod. Sa aton kinabuhi kung kaisa may mga plano bala kita nga atong giplano na tag-isa-isa naton. Pero maabot ang panahon nga kung tawgon ta sa Dios, may mga changes sa aton mga plano. May mga changes. Kung kaisa, daw hindi naton madawat ang mga changes, apang it is siling pandiri, it is foolish kuno nga i-reject naton o kung hindi naton pagtawatot kay man kung ang Ginoo na kami magtawag sa aton, may ara kita sang ginatawag nga satisfaction in life. Ma-fulfill naton ang kalipay sa atong kinabuhi kung ang Dios na magatawag sa imo kag sa akon para sa ministeryo mga utod. Abi ninyo ay nasing liwan pang pinakamalipayon nga trabaho among pagministeryo sa sining kalibutan. Amen. Ang mga gani na bisan na nadugay ko sa kahanginan, singko mapahuway na ko tungod kay siyempre kay edad-idara naman ta, pero hindi tatigulang ha. Ha? Abihin niyo mga auto, nagsukot po sa Paris Publiko, 24 years old pa ang head elder ko at the age of 24 up to the present. So, 48 years na po. Nung nagani nga si Piato nga panahon sa dito, tapos kinapawa na, ngayon kureko ko, kulang na ako. Kaya mga utod, sa unawin na lihay, tag-isang bulan mo. 30 days kinang unawin na lihay, kapatapos mo. Hindi na bugtusan ko ng ligon ko. Pero, satisfying mga utod. Sa kadugay, damo ko si mga lugar na nawalihan, kabot ko sa Matalam, kabot ko sa Columbio. Ako pinakauna nagwali sa Columbio before sila ni Pastor Kadirma. Pero namin dito sa Columbio to, nakabautismo ni Trisi. Pero pagligad doon ito, katulsi, nagbaksal, kapilis. Katimalas. Tuod ng abinin mo. Hindi istorya lang nasa mga kinuwanggol na istorya. Sa among experience naman. Karon, balik na kay Moses. Si Moses, mga auto, doon na muna ito na 40 katuig ang edad, dito sa Egypt, ang pinakanami lang sini, kay 12 years before tawag siya sa palasyo, gintudluan siya sa iyang ginikanan, na ami ikapagtudlo, may tungkol sa pangalagad sa Ginoo. Kay man na auto, ang outcome sa atong palimalay, naganibindi sa aton. Muna kami nga sa kagmay pa, tudluan nga sila, para ma-engage, magdato sila sa ibang nga lugar, magol panahon o may mga pagsulay, makagundong sila, kan makabalik sila sa pagkalagan, makagundong sila sa kamaturan. Sa balay din. Pero paano ka makatudlo, ikaw halis balay di ka dundun mong kursi kung gabi. Mansing hinuragat lang kamo. Ako na. Paano ka makatudlo ka sa balay mo, siniskantakinan ka nito? Kristuhanon dili tinukot. Ang iyang pulong hait pasputsilyo pulo. Si Moses mga utod, sa iyang kahimtang,
may ginhimo siya unta para nga ma-detect sa katauhan sa Israel nga siya kiliyon sa Dios. Pero ay natabo, nalagyo siya dito sa Madyan. Piling Madyan, mabasa nato sa Biblia sa pagka-modernong panahon karon, Arabyani. Dito si Moses, mga utot, dito siya, pagkato niya dito, nahayahay ang iyang pamatyagan, kay nakapangasawa siya, kay si Pura. Sa atong taong niya, sabi niya, medyo hayahay matyagang kasawa. Pero may kasawa, ano ba yun? Siyado kami ngaw. Insakto ka na magkanta sa mga pagkatang. Ihila ko na sa akin. Karon, nakaanak siya kay Gerson kay Eliezer. Dito sa Bidyan, dito ni Moses, una ginsulatan duha ka mga una nga libro sa Biblia. Ano pinakunang libro sa Biblia? Sa kamulang, sa atas yung Genesis, no? I-arrange lang nila, pero pinakaunang isulat ni Moses is Jude. Ikaduha lang Genesis. Pero para nga sa theology gani, mahanay-hanay ang Pentateuch, halina siya sa Genesis down to Deuteronomy, ang Job original lang. Dito mga otod, si Moses gintawag sa Dios. Dito sa nagabilaab, kung sabi siya pa, nga sampinit, kita ni Moses, sige man nakadaba-daba, pagkatapos, why man sing nasunog, nagpalapit si Moses dito mga utod, kag ang Diyos nagtawag kay Moses. Sino sa Ginoo? Moses, Moses. Huksa ang imong sapin, kaya doog imong tidugan doog nga, balaan, ari ang lesson. Nga nahimo nga balaan ang doog, nga kung dain, ara itong sapin. Nabalaan tungod sa presensya sa Diyos. Si Moses ginsugo sa Diyos sa pagrespeto sa presensya sa Diyos. Ngano man kuno ang iglesia na himong balaan kini kalapit. Tungod kay kini siya diri ang presensya sa Diyos. Sama kang Moses, parehas kay Moses, kinahanglan nga ato respetuhon ang iglesia sa Diyos. Kaya ang presensya sa Diyos ari diri. Pasubok lang ta mga utod isa may mga kulturan. Nga pagsulod sa iglesia, ang ginahimo sige lak istorya. Amo na nga, talagsa lang na iya. Hindi ka may pira ka, ibang adlaw, kanto ka mo dito, hala, istorya, kamusta mahapon? Pero nga kanamit, simbahan sige istorya. Ano ba sila nung sila? Sabi siya, ano like tako? Naaman? Kiway ka ng kabati sa mensahe. Pero si Moses, isinggalan sa Ginoo, nga ubahon, butang balon, kinahanglan niya respetuhon ang doog, kay ang doog nga to ara ang Ginoo. Ano man nato? Para rihas man nato nga lupa ang ara dito, ang nakalain lang tungod kay siya o kung ang presensya sa Diyos ara ta. Di ato ni anong lang diferensya si ano man i-compare mo sa uban para rihas lang ni. Kung aura kung sandi siya pa. Apan ang kinaayo. Hello. Why not sing? Battery sure na. Ang kinaayo tungod kay ang presensya sa Dios ari dire. Dayon mga otot. Sino tong nagpa-istorya kay Moses? Sila sa itong lesson, the angel of the Lord appeared to Moses. Pero itong angel mga kauturan is Jesus himself siling pa. Bisa na-confuse kita nga amo sina. Kaya balo ka mo mga otot sa pag-intindi sa pulong angel. Ang angel, gihubad ka na siya sa isa kinambalan nga messenger. Kanya, ang messenger either divine or either human. Posible nga ang messenger, kamo, kita, masiling na siya sa isa kinambalan, angel na siya. Kung makita sa Revelation 14 lao. Si Jesus, messenger.
Busa nga siya, amo ang nakikistorya dito kay Moses. Kisa ma-misinterpret naton. Magbasa lang kita sa Bible, pagkabasa naton sa isa ka text, amuhon na naton sila. Kinangan, ito na naton kung ano ang context, kung ano ang mga kahulugan sina. Pakadto sa iba ng mga text, na hindi sila ma-contradict mga utod. Amo na ang pagtuod mga kultura. Dayon, ang Ginoo naghambal kay Moses, nga ikaw mao'y magalit sa pagwa sa akon katawhan. Siya in English, my people. Pagkanami, no? Katawhan ko. Sino to? Mga Israelites. Ang kanami ilang mga kuturan, kay tawgon ka nga katawhan sa Dios, pero tinanak kadako nga dungog sa isa katawo, nga nahimo ikaw nga tawo sa Dios. Dayon, sinipan niya dire, again, God calls them my people. Ako na nga. Kita mahukod mga katawhan sa Diyos. Sino sa inyo nalipay, nalimo kita katawhan? Iangkod ka sa Ginoo. Diba? Katawhan niya kita. So, magmalipayon kita. Dayon si Moses, o kung ang Ginoo, nagpakilala kay Moses. Ang ipakilala sa Ginoo kay Moses, siya amo si Ihiji nga nagkahulugan, I will be who I will be, or I am who I am. Amo ning pagpakilala sa Dios sa kay Moses, ang pamangkot siya ni Moises. It means that God is eternal. Sa aton pa ang Dios eternal mga utod. Inang pagkilala sa Dios, hindi nagpa-intindi nga si Adan, si Noah, si Abraham, kaibang patriarka, so ay nakakilala sa pulong Yahweh. Kakilala eh. Pero ang buot ipahangop sini sa sitwasyon ni Moses, kinahanglan nga mahangpan ni sing madalong pagit nga pag-intindi. Dalong balahaw. Ano ni espesyal dalong? Loud na pagsabot. Kay man nakakilala kita pero di ta makasabot. Ngayon. Daw parihas bala sa kwanaw sa mag-asawa ang husband-wives relationship. Amo nang itawag nga intimate relationship mo. Ang asawa or nanay, hindi gina siya makahimo sa tanan sa iyang bata. Amo man tatay siyang bata. Pero kung sa iyang bata siyang asawa ya, mahimo tanan. Ikaw? So, ang relasyon sa Ginoo sa iyang katawhan, ginpakilala niya kay Moses. Hindi, what is your name? Sinasan ni Moses. Is a query about the deeper meaning. Hindi mo tambalon na si Jesus kakilala mamay Jesus, o kung may Yahweh, o kung may Elohim, o kung may Jehovah, o kung may El Shaddai. Mamalo si Moses. Ang buot ni Moses ang balon, gusto niya sa isang deeper meaning. Ako na siyang autor. Sitting there, his name Yahweh points to the fact that he is a personal God, the God who is speaking. Ang pulong Yahweh, personal. Kung naghambal kita personal mga autor, nagapasabot kini nga kita lang ang nakasabot man sa aton personal relationship with God. Botsing ganon, bisa lang imong bana, bisa lang imong asawa, wala kay balo, sa imo nga personal nga pagpakigaangot sa Dios. Ikaw lang gid kay balo sina, imo lang gid na iya. Kung pananglitan, hindi ka maluwas, that is your personal Nasa sa English, arim in English, medyo mga kulbaan ako. No? Personal defect na nasa imong kinabuhi. You see?
universe, siling diri, the creator of everything. But different aspects of his relationship to humanity are revealed by the name Yahweh. Ginpahayag ang pulong Yahweh tungod sa iya kuno nga siling pa niya relationship nga ginpakita sa humanity, sa tao mga utod kaangay nato. Pero si Moses sa siling panahon, siling sa atong lesson, naghimo siya sing mga masiling naton, pila ni? For excuses. Nasa una may post ako sa YouTube na stop making excuses. Pero gidelete ko to. Kaya isa ko sa mga violation. Sayang, damo na po Diyos. Kaya may ngalan copyright. Ano na copyright na itong ako ng pagnimuan? Pagkalong mo ito, hindi ko ya gusto mong upyak, walik iban. Ako din yan. Kay halid na sunaw, prinsipyo din na, mahimo ko takon. Hindi ko yung upyasan na iba. For excuses mga utod. Si Moses mga utod, sa gitawag na gitsang Diyos, naghimo siya sing apat ka mga excuses. Siling ni Moses, sayang hinambalan, who am I? Sinugid bala ko. Naging ako gid gitawag nimo. Pero hindi maayon ni siya nga statement pa ya. Nagpakilala lang si Moses na hindi siya angayan sa buhat. Daw hindi siya angayan. Sa aton pa ang humility ara na kay Moses. Kita ko siya doon kambol nga tananak may ara at liman sa nagros na. Hindi, kung nabisap-bisay pangutan ako. Panungan, dugay ng liman. Ako hindi man kasaba. Ano na ko siya, hindi kasagit, tinikal mo ito. Not unless, kung ilonggo ka, ano? Kung ilonggo ka, pwede ka tikal. Naaman, we are licensed to tikal. May lisensyado kita yes, tikal. Sunod, ano pa kita? Kahit kung hindi ka ilonggo, pwede ka kasuhan sing duha ka kaso. Illegal possession of tikal. Kasunod, tikal without license. Sila isa ito na lesson. Si Moses, sila isa, who am I, Lord? Ikatawa, sila niya, who are you? Sino ka? Ay kung mamangkot ang mga tao, sino nga Diyos ang patawag sa nagsugo sa imo? Sunod yung pamangkot, what if they do not believe me? Di, kung hindi sila mapati sa aton. Amo na yung mga reklamo. Kita mga utod, isa, tamo ta sila excuses. Brother, ikaw promotional sunod sa bato. Yan, tao na, hindi ko kayas na. May kantuan ko sila. Di bisa magkantuan pa sakit-sakit ulo para di ako simbahan. Doon eh. Absent. Dahil mo na siling ni Moses Dreo. Basta hindi sila mapati sa akon. Siling niya. Ang ikapat, siling pa ni Moses, I am not eloquent. Uy, sino Moses? Hindi ko balo. Kaya hindi ko maayo maghambat, kabalo ka mo si Moses. Sa iyang personal, mag-istorya siya daw medyo pinipitlaon siya kamay. Sabot mo pitla? Ina balang isa yungit ko mag-istorya. Ngayon nalumuhan ko sa una, pero nahapot na ko kay may malam na sa kayo si Babida. Sungod may mga apo pa siya nga mga gagmay. O, kasabat mo. Karan ka mo! Isyak mo! Parang siya mo siya. Intindi man ako na. Di ang Ginoo ka, intindi man ba yan? Sila ni Moses, sila yung Ginoo, hindi ko eloquent sa paghambal sini. Then, to these excuses, God presents many conflicting promises. Sa sining tanan nga mga question, ang mga excuses ni Moses, si Moses, ang Ginoo, nagsabat sining tanan, explain sa Ginoo sa iya. Pagkatapos, sining diri, then Moses delivers his fifth and final plea. May lima pa plea, final. Siling ni Moses, Ginoo, iban lang. Iban lang. Hindi lang.
si Pastor ay natuloy Hardiniano, pag-disikretor na ito sa pero di na kayo pag-alis sa leader tayo sa isimen. Maayo ito siya. Kahit lumaganyo sa iman, ay paghambasin na nagdagto ang buwan niya ikaw kapagkatapos na hindi ka na makaribat na ipadala ikaw bilang liman. Okay, mga liman, hindi lang maribat, hindi ang buwan na lang. Pero si Moses, siling niya, ipadala ang ibang hindi lang. Pero ang Ginoo may sabat tanan. Sabat sa Ginoo, ara na si Aaron padala ko. Pag sa sininga punto mga utol, si Moses ay nakita. Ay larga na si Moses eh. Isang bala na si ugangan na, sitro, ang balangangan na ugangan. Balik ko sa Egypt, panalangin kay ampuy ako. Kalamit na kay Moses, no? Nagrespeto sila ugangan, pero may ibang isa nga, daw ay respeto sa ugangan. Napadulong ko ugangan, para ng tradisyon pa kami. Hindi mo tradisyon. Aral na naman. Pero hindi na mayo pa. Bahagos na. Dugdog ka, may na-enjoy yan ka pa iba, no? Pero, laga na si Moses. Paglaga ni Moses na ito, sa iyang biyahe, sila sa ato lesson. Dito gata sila sa tanang tulog ni si Moses, nagpakita malulungga sa Diyos na gusto magpatay kay Moses. Isa ang matulog dyan sila nagalibutan na mo sinano, na mapatulog pa sa Ginoo si Moses. Mga kauturan, ay may isa kabagay na ay mahimo ni Moses. Botsing kagon mga kauturan, kung ikaw sa kaliber, kinahanglan mo ni mong tanang responsibilidad para na makita sa imong membro na ikaw ang ayang na himong leader. Hindi ikaw leader, ikaw pasadok sa rawayon. Tiguran sa iglesia, pero sabi siya pa, siya ako kabandungon. Di si Moses, nalipat siya sa iyang responsibilidad. Ang topic sini, ang argumento sini is circumcision. Isa sa bata ni Moses, why ma-circumcidar? Nalipat siya siguro, kaya amo man ang circumcision, ang ginatawag nga Abrahamic covenant sa Diyos sa iyang katawhan. Kinahanglan circumcise ang isa ka bata ng lalaki pagkatao 8 days. Kagdayon siya mahimo nga miyembro sa mga katawhan sa Ginoo. Pero ang kinanami mga auto dire, si Sipora nga iyang asawa, amo ang nakamatikod kung sa minisya pa. Si Lisa Tuison, Sipora is a woman in action. Naghimo siya sa isa kabagay, quickly, dira dayon. Ginano niya, ginudod, ang napunta nga pandit siya mga bata, kaging tandog si Moses, lalaking dugon. Ano siya? Ang lesson na ito na mo siya. Si Moses, kinhimo ka leader sa katawhan sa Israel. So, ang iyang first lady, si Sipora. Si Sipora nga iyang asawa, very cooperative sa ministry ni Moses. Kung ikaw tigulang sa iglesia, kung ikaw district leader, kung ikaw worker mga utod, kinahanglan ng iyong asawa, very cooperative sa iyong trabaho. Pero tigulang ka sa iglesia, ang iyong asawa, hindi kami mamugno, kamakuturan ng mga boto. No? Tigulang ka sa iglesia, ang imong asawa yan. Si Ado at Sismusa ang klaseng asawa. Kung sa binuboy siya nagkag-agat ka. Ano na ba? Si Sipora mo ito, nagka-coopera kay Moses. Kay man sa success sa ministry, kinahanglan ang kooperasyon sa asawa sa iya nga bana. Pananglitan ang imong bana, hindi pa regular, silduhan ko at CTML ng bulan, hindi ka nagkikubod. Sa akong ita, dahil taglo 30,000 suldok, panada. Hindi ka ka mga bakop, lagi na siya. Ang yung kategori, 5. Ang utamutan, simbahan, di kung dako simbahan, di alas, sige, 10,000 bulan mo. Di ka ka mga karong kanahon,
na ang dismil mo, ginawa mo ka, ipit-ipit na siya, tagpira kilo ka bugas, tagpira kilo ka sudan, di mo mantinir, ikaw sila ka, yung goodbye hit, kumoto, eh masyado ka mahal. Di kung ikaw asawa, ang pusalang na. Kay maabot din ang panahon na ang Ginoo magtanaw, ang mga workers si Baba makatanaw sa sitwasyon nimo. Kaya pagkatapos sina, ala sige, ikaw daw, kay okay ka mati, sige, i-ordin, ikaw. I-ordin mo ba na? Di okay na, di ba? Dako na yung rate mga auto. Kinahanglan lang nato ang poblasyon. Si Moses kasi si Pura. Nga ako no, si Moses nag-successful siya buhat tungod sa iyang asawa. Muna nga kumita ka ng asawa. Hindi kumita asawa nga ano nga si asawa? Bundol, mas butol ka tayo. Masari lang kung simbahan kuno may servisyo. Asawa, district leader, kung istoryahan ka, istorya, pakantahan ka, kanta ka, sunglidiron ka, sunglidir ka. Eh, di, kasi reklamo, sige, tinok, kungko ka. Ako na, tinungboy ka, tinok. Pinto ko, ito, ang iban, simbahan, iban nga. Manumboy at tapos ako. Ang mga auto, ang katapusan na porsyon sa atong list. Sure, we know now how it all turned out, but put yourself in Moses' place at the time of the burning bush. Sininta ang istorya mayo. Pero kung application sa aton, kung ikaw si Moses, ano ay hanang imong reklamo niya? Ano ay imong sabat siya? Nagkabalo na git, ikaw. Si Moses nagkabalo. Naghalin siya sa Egypt. Ginhingabot ang iyang kinabuhi dito. Karon pabalikan ka. Dito sa kinaiskara ni Moses, sa Madyan, pertikayahay mo dito. Babalik ka naman sa pinaka-butlay. Dr. Pastor Flores. Kilala ni Flores? Elmo? Chip to ba na naman na? Pastor Flores mo. Sa bato sa hapon, dito sa hapon. Ay, kutsin, ikaw na na. Ano? Sina, bisa pilir na ko. Ay manira sila, kung kaya sila mag-distribute o dayon, so wala sila mag-distribute, si Mrs. Flores, bookkeeper na sa Mangko. Si Mrs. Solico, midwife ni Dr. Papo sa Kapon ng Diyos. Karoon, buker na sila ng tawag. Kulang na. Nag-negosyo sa Solico, dayon nag-apply siya, nag-obra siya dito sa may, maayos siya mabigir, nag-obra siya dito sa Libya. Panahon sa Libya, mo pa yung relasyon, Pilipinas sa Libya, maayong panahon ni Imelda dito kay Muhammad. So, nagmagaranon si Pastor Solico. May mga negosyo na siya. Si Pastor Flores, kay bookkeeper man ito yung asawa, nagnegosyo siya sa bayan sale sa mahumayang kagkapatindog siya galingan. Dira sa may makita. So, kayo po lang ito. So, ayaw na. Ang tanan ng mga pastor sa SMM, kabalog mo mga pastor na way pag-abot sweldo, sige naka bali, pag-abot sweldo, Diyos resibo bilit, yung akto takil mo, aktos lang ito, na, tangan na bukas sa utang ha. Tanang pastor, dito ka utang ni Pastor Flores. Hindi ba siya pastor? So, gitawag siya na mahimok na district leader. Istorya sa ako sila niya daw, hindi, nakami. Hayahay naman yung ako. Pilang lang sila daw, district leader, kung para sa negosyo ko, pinakabilog sa lakyanan ng bakal, gahaw sa mga tubo, dahil sa negosyo ko. Pero sila niya ang sila. Lahat ito ang babahan. Kaya mang babahan ka, isa sa pagkakalang na, sige lang, dilin lang ko sa misyon. Si Mrs. nang manage sa salakyan, asa naubos baligya, kaya masak balong na yung manage. Pero, napatayon din siya hasta nga nahimo man siya gani na ministerial secretary. Dahil nahimo siya, duha ka term na steward, siya director sa isla. Amo na siya mga utod.
Karon si Moses, amo niyang kahintang, hayahay. Tawgon siya. Kung kamo man abi. Sugot kamo? Siguro, amo man yung isabat sa Ginoo. But, sila sa atong eleksyon dire, and yet, now, he was called by God to lead his same people away from a powerful nation. No wonder he was reluctant at first. Reluctant siya mo. Kaya mo gihapon mo kata, ano yung ilid mo? Sila sa atong eleksyon dire, nga for 40 years na biya sa Egypt, sa iyang pamilya, may puruhan nga nalipat na tong iban ng mga Israelites sa iya 40 years mo. Kaya balo ka mo mga otol, may posibilidad nga negatibo ang balita para sa iya. Ay nagmarder siya sa isa ka Egyptian. Amo nang matabo. Ang history mga otol, magaliwat-liwat. Kadumdum ka mo kay Prime Minister sa Thailand. Sino kadumdum sa inyo? Thailand Prime Minister, na-convict siya sa graft ng corruption. Pastor? Naligat lagi. Di sentensyado siya. Pero nagdugay ang panahon. Nalimtan ka mga tao, ang iyang bata na kandidato na Prime Minister man. Kaya mo dito tabo kay Moses, nalipat ng mga tao mo nang kung ikaw si Moses, daw hindi ka manggit. But Moses accepted ako. So yung sa atong leksyon, yes, it was an extremely demanding task. But imagine what he would have missed if he had given a final no to God. He might have just disappeared into history instead. Through the power of God working in him, literally making history and becoming one of the greatest and most influential people, but just in the Bible, not just in the Bible, but in the world itself. Tanawas Moses, sa diranging dawat niya ini, kung wala siya magdawat, wala tag mabasa ng Moses, matisapir niya ang alan sa history, pila na ka-1,000 years naglikat. Pag gindawat ni Moses, ang iyang pangalan na sulat dire, kag dayon, siya ginkilala nga pinaka-influensyado nga tao, hindi lang sa Biblia, kundi sa bilog kalibutan, bisan pa sa hindi mga Hudyo. Influensya ni Moses nga tungod kay naghimo siya sa isa ka radical decision. Amon tama, sa atong panahon, sa atong karon, bisan ang lokalisyon, hindi ka mag-surrender. Never say so. Pag-ayaw kita sa malisod, pero sige lang, kay ang Diyos nagatabang. Amo na ang atong leksyon sa sinina.